Ito na mga kabasketball, bagong kupunan ng ating pambatong si Kai Sotto makikilala na at Gilas Pilipinas. Ano nga ba yung kailangang magawa para matalo nila ang New Zealand Tall Blacks? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Ngayong Biyernes mga kabasketball, July 3 ay mapapanood na ng mga Pinoy basketball fans ang bakbakan ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand Tall Blacks. Pwede po sa One Sports sa YouTube o sa Pilipinas Live kung saan kinakailangan nating matalo para magkaroon ng magandang kartada ang ating Gilas Pilipinas para sa susunod na round. Dahil kapag natalo tayo ng New Zealand ay sa malamang sa third place tayo babagsak dahil mas mabigat kalaban ang number 1 sa Asia na Australian Boomers. Ngayong wala pa si Kai Sotto at si QMB ay talagang kakailanganin ng ating Gilas Pilipinas na pagsikapan ang mga rebounds at higpitan ang depensa, especially diyan sa ilalim. Kailangan din nating malimitahan ang mga 3-point shooters ng New Zealand Tall Blacks para hindi tayo matambakan. At sa panig naman ng ating Gilas Pilipinas, very crucial po yung magiging role nila Mike Phillips, Justin Baltasar at Troy Rosario dahil sila yung mga bago para matulungan sa ilalim sa depensa at opensa sina Junmar Fajardo at AJ Edu. At sana gumana yung mga play na ginawa ni Coach Tim Cone para sa game na to. Dapat ding mag-step up sa scoring, no? Especially nila Dwight Ramos, Kevin Kiambao, Justin Brownlee at etong si Carl Tamayo. At syempre dapat din mag-step up na rin etong sila Junmar Fajardo at AJ Edu, especially dyan sa ilalim, no? Dahil wala nga si Kai at si QMB, pati yung mga shooters natin at yung mga guards mga kabasketball, dapat gumana yung mga tira nila sa labas at yung mga play nila para mag-collapse yung depensa ng mga kalaban at maging mas madali yung scoring para sa ating Gilas Pilipinas. At patungkol naman sa ibang balita mga kabasketball, meron po tayong bagong good news. Dahil ilalabas na po ng US NCAA team na kumuha sa ating pambatong si Kai Sotto yung balita na doon na siya maglalaro para sa paparating na season ng US NCAA. Syempre sa Division 1 yan mga kabasketball. At kabilang sa team na yan mga kabasketball, yung mga binanggit ko nung nakaraan, yung 5 team, nandyan lang po yung team na yan mga kabasketball. At gusto ko lang pong sabihin, no, kasi nakakatuwa dahil pagka lumabas pong itong balita na ito mga kabasketball, totoo po yung mga sinasabi ko noong nakaraan pa. At gusto ko pong sabihin sa inyo na especially yung mga nakasubaybay dito sa ating munting channel na hindi po kayo naligaw doon sa mga updates simula po doon sa 4 na US NCAA team na nag-offer kay Kai, 3 Japan B-League teams, meron pa ngang 2 NBA team na interesado. Yun nga lang hindi nagtuloy, no? Kasi sabi lang yung nangyari. At yun nga, hindi maglalaro si Kai Sotto sa NBA Summer League. Tayo po yung unang naglabas niyan. Hindi maglalaro si Kai sa NBA preseason. Ano pa ba? Lahat po sa US NCAA maglalaro si Kai Sotto. So lahat po ng yan at sa mga darating pang panahon, especially pagka nandoon na si Kai sa Amerika sa US NCAA, magtutuloy-tuloy pa rin po yung mga updates natin, God willing, patungkol nga dito sa ating pambatong si Kai Sotto dito nga sa kanyang susunod na journey. Nakaka-excite to mga kabasketball. Kayo, ano masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.